Kaugnay nga po sa pagkakadawit naman ng ilang kongresista sa maanumalya umanong flood control projects at sinasabing pagbabago ng liderato sa Kamara. Kausapin po natin ang tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez na si dating Congressman Robert Ace Barbers. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali, sir. Hi, magandang tanghali, Connie, at magandang tanghali din po sa ating mga kababayan. Oho, ano bang posisyon po ni House Speaker Martin Romualdez ngayon pong nasasangkot sa anomalya dito sa flood control projects ang ilan pong mga kasamahan niyo dyan sa Congress, pati na rin syempre nababanggit din po si Speaker Romualdez at Congressman Zaldico. Tama ka dyan, Connie. No? In fact, sabi nga ng ating speaker, ay nagbuo kaagad siya ng isang joint committee, no, na kung tawagin ay Infracom, na kung saan imbestigahan itong anomalya tungkol sa flood control. But of course, hindi maiwasan na mayroong mabanggit na mga kasamahan sa Kongreso na maaaring may kinalaman. No? Although hanggang sa ngayon, Connie, kung na-obserbahan ninyo, yung mga information na kung saan ay binabanggit ang mga kongresista at mga senador, hanggang sa ngayon ay still hearsay, no? At walang direct na transaksyon at walang direct na pag-uusap mula dito sa mga nag-aakusa, kagaya ni Mr. Diskaya, inamin din niya, no, na walang kinalaman o wala siyang transaksyong direkta kay Speaker Martin at saka kay Congressman Zaldico. In other words, aking pananaw, Connie, ay hanggat hindi sila nagpapakita ng ebidensya, it will still remain to be a hearsay. I see. Of course, gaya ng galit ng marami, galit din tayo sa ganyan. At I'm sure nararamdaman ito ng ating mga kasamahan sa Kongreso. Kaya we'd like to get down to the bottom of this. Okay. Now, dahil meron pong ICI, napakagandang move po niyan para walang kikilingan at walang pagtatakpan. Oo. At ito naman ho, reaksyon lamang kasi sinasabi nga, di ba, dahil hearsay nga lang ito, yung iba ho talagang tahasan nagsabi na kakasuhan nga po ang mga Diskaya sa kanilang mga pahayag na wala naman silang pruweba. Ganon din ho ba ang direksyon ni Speaker Romualdez? Doon sa punto na kakasuhan ni Speaker Romualdez, I don't think kinukonsidera sa ngayon yan. Ano? Although, nire-respeto natin yung pahayag ng ibang miyembro ng Kongreso na kung saan ay kakasuhan nila ng kriminal itong si Mr. Diskaya dahil nga sa pagdadawit ng kanilang mga pangalan hanggat walang pinapakitang ebidensya. But again, no, sabi nga natin na tayo naman ay hindi magto-tolerate. Ang Kongreso ay hindi ito-tolerate itong mga ganito. Lalo na higit na ang mai-involve ay mga membro ng Kongreso. Hindi po natin pagtatakpan yan. Yan po ang pahayag ng ating liderato sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Okay, may mga, of course, allegation din po sa House Speaker na sinasabi po si Representative Berzaga. Sinasabi niya na parang imposible na hindi po alam ng House Speaker na ganoon kalaki yung mga insertions, particular na ho kay Zaldico, kay Representative Zaldico na malapit na kaibigan niya na nakakuha po ng bilyong-bilyong piso sa kanya pong party list. Samantalang 150 million lamang supposedly pag party list daw. Ano ho ang say dyan ng ating po namang House Speaker? Ano ba ang kanya pong stand on allegations such as these? Well, unang-una, no, nire-respeto ng Office of the Speaker yung kanyang opinion o expression of disgust na sinasabi niya. No? Ngunit sinasabi niya na meron siyang ebidensya na kung saan may pagkakadawit o pagkaka-involve itong Office of the Speaker sa mga flood control projects sa distrito niya. Ang aming lamang request, no, kung maaari, ilabas niya itong ebidensyang ito. Oo, kasi napakahirap naman po na marites lang maakusahan ang ating mga opisyal. Wala na po tayong hustisya dito kung gano'n, no? At tapos sasabihin it is an expression of my personal opinion. Though we respect that, no? Binibigyan natin ng pagkakataon na sumangguni, no, o pumunta ang ating Congressman Barzaga sa opisina ng Speaker at try to resolve and clarify these issues kung meron man siyang mga hindi nagugustuhan.
Pero as far as the Office of the Speaker is concerned, yung kanyang partisipasyon lamang sa distrito ni Congressman Barsaga ay nung pumanaw yung kanyang ama at before the elections at kinakailangan merong overseer o caretaker, ang Office of the Speaker ang naging caretaker niyan to ensure na hindi naman po ma-deprive ng serbisyo mula sa Kongreso ang kanyang constituent sa Cavite. Pangalawa, i-maintain yung mga empleyado ng ating congressman na kung saan ay nagseserbisyo rin sa kanilang distrito. Opo. So all these things, in-assure lamang yan ng Office of the Speaker na tuloy-tuloy. Wala pong kinalaman sa mga projects ang ating Speaker dyan sa distrito yan. Okay, ang aligasyon naman po ni Representative Toby Tiangco, medyo matindi rin, na sinasabi niya, dun sa mga small committees nagkakaroon ng pag-i-insert at hindi na nalalaman, kumbaga nagkakaroon po ng magic, kumbaga, dun sa ating mga budgets doon. Ano ho ang gagawin ni Speaker Romualdez? Ito ho ba ay bubuwagin na? Ano ho ba ang kanyang magiging reforms kung sakasakali man para hindi po mapag-isipan? Alam mo yung yung sinasabing small committee, at meron daw report ito. Para ako sa tagal ko diyan sa Kongreso, wala naman pong small committee sinasabi at wala pong report ito dahil lahat po ng report ng Bicameral Conference Committee ay nasasaad dito sa General Appropriations Act, Ngayon, kung meron siyang kopya ng itong report na sinasabi niya o yung kanyang patunay na merong small committee na nag-uusap sila-sila lang, medyo teka muna, dapat siguro ipakita natin kung ano yung hawak natin na proof, na merong ang ganyan. As far as we are concerned, itong Bicameral Conference Committee, ang purpose po nito ay isettle yung mga hindi pare-parehas na probisyon ng Senado at ng lower house. Okay. So, yun lamang po yun. Kung meron mang insertions, technically, Connie, ang insertions ay hindi naman po illegal, ito naman ay ginagawa sa pamamagitan ng pagre-reprioritize. Maaring naglagay ng pondo sa isang hindi naman priority ng proyekto, pwedeng ilipat po ito. Kasi hindi naman po allowed na tayo magpataas pa ng ating budget doon sa figure na isinabmit ng executive. So ito po ay just some sort of a realignment of the allocation of funds with respect to the priority programs. Yun po ang dyan, Connie. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you very much, Connie, for the time. Salamat. Yan po naman si former Congressman Robert Ace Barbers na tagapagsalita ni Speaker Martin Romualdez.